Actually, pag derby na, yung mga ibon ko, inaano ko na yan, ini-oregano ko na yan, oregano, bawang. Baga, kinukondisyon ko na sila. Importante sa akin yung yung vitamin A, D, E, K, yung addict. So, marami na akong nagamit noon, iba-ibang brand. Kailangan consistent. Consistent yung galaw mo, consistent yung pakain mo, consistent lahat. So, consistency ang susi dyan. Tapos ikaw pala sir, paano mo i-prepare yung mga breeder mo bago isabak sa breeding? Yung breeding preparation ko, actually hindi naman ako masyadong hindi na yung sinabi ko nga kanina, hindi ako masyadong nag-antibiotic na. So ang ginagawa ko sa kanya, katulad ngayon, wala na ako masyadong nakasalang. So ang ginagawa ko diyan, binibilad ko talaga sila sa araw. So yun lang yung pinaka ko talaga, preparation ko. Nakabilad sila sa araw. So alas araw-araw nandun sila sa aviary ko, yung mga breeder, para at least yung mga nila, yung mga taba-taba nila masunog dun sa araw. Tapos yun lang, pagdating ng isasalang ko na sila, ang ginagawa ko lang diyan, purga. Tapos yung natural antibiotic pa rin, mga bawang, oregano. Yun lang. Basta kailangan purga, tapos kailangan yung ibon nakabilad sa araw. So, mga 3 months to 4 months silang nakabilad sa araw. Tapos bago mo sila gamitin? Oo, bago ko gamitin. Hindi na ako ngayon kasi dati nag-antibiotic ako. Ngayon hindi na. So, mostly oregano na lang. Oregano, bawang. So, no more on natural na. Tapos sir, ikaw, anong tinitignan mo sa breeder mo bago mo sila isabak sa breeding? Ayun, bago mo sila isabak sa breeding, syempre kailangan kompleto na yung balahibo nila, hindi sila lugon. Tapos pagsalang ko noon, tinitignan ko kung buo yung mga dumi. Ngayon, kung basa yung dumi, hindi ko sila sinasalang. Kailangan talaga buo yung dumi. Tapos sir, yung buwan naman ng pag-breeding, anong mga patama mong buwan? Kunyari, pang norte, pang summer, tsaka pang south. Ang ginagawa ko, bago matapos yung karera, kunyari, norte, mga last 2 laps na, bago matapos yung karera, yun, nagsasalang na ako nun. Hindi ko wala akong specific na time. Basta, siyempre, nagkakarera naman ako lagi. So, pagka mga last 2 laps na ng karera, yun na, sinasalang ko na sila. So, actually, pag derby na, yung mga ibon ko, inaano ko na yan, ini-oregano ko na yan, oregano, bawang. Kumbaga, kinukondisyon ko na sila. And then, pagka last 2 laps na ng derby ng, let's say, norte, yun na, umpisa ko na sila sinasala. Yun na yung pang norte mo? Oo, yun na yung pang norte ko. Tapos sir, ikaw, bukod yung breeder mo na pang south? Hindi, sila pa rin yun. So, kung nagsalang ako ngayon, hanggang south na yun. Kumbaga sila, dire-diretso yung clutch na? Oo, maabot ako minsan na hanggang 7 clutch eh. Kasi konti nga lang yung ibon ko eh. Anong ginagawa mo na lang pang suporta sa breeder, sir? Kasi medyo madaming clutch ginagawa mo eh. Kaya nga sabi ko, yung mga oregano, yung mga talagang weekly yan, tuwing Lunes, lahat sila, binibigyan ko nun. Pati mga breeder, pati mga nagsusubo sa So, yung malalakas naman yung ibon. So, kaya nila yung 5, 6, 7 clutch. Sa mga inakay, sir, may sinitingnan ka. Yun yun sa pusod. Wala naman. Basta ang importante lang, sir, sa akin, ko kasi, yung mga paso, yung buhangin, araw-araw pinapalitan yun. So, yung iba kasi, pag yung mga pusod kasi na labas, so prone sa kasi yun sa mga bakterya. Kaya siguro yun yung tinitignan nila. Pero ang totoo ron, pagka madumi yung pugaran mo, ayun yung nagkukos ng mga sakit. So, ang ginagawa ko, araw-araw palit nung pugaran. Pero may time na inakay mo, labas yung pusod, sir? May mga gano'n naman, pero ako hindi naman ako kasi nga araw-araw yung palit ko ng buhangin. Di kumbaga, sir, wala kang nire-reject na inakay dito? May nire-reject akong inakay pagka talagang mahina, basa yung dumi. Yun. Yun lang nire-reject mo, pero yung mga time sa pusod, hindi mo nire-reject? Hindi ako tumitingin sa gano'n. Sa itlog, sir, may tinitingnan ka sa breeder mo? Wala rin eh. Basta lahat yun, pabibisain ko yun. Yung first class, diretso na yun? Diretso na yan. Diretso na. Kasi nakahiwalay naman yung hen and cock ko. So, yung iba kasi, hindi nila tinutuloy yung first class nila kasi baka mamaya, iba yung parents doon, iba yung nakasampa ron.
Pero sa akin kasi, hiwalay yung hininkak ko. So sigurado ako, pag sinalang ko yun, sila yung parents nun. Na ako, nagpapasalamat din ako sa grupo ng Pipers sa International, no? Kasi, siyempre, marami ako natutunan dun, lalong-lalo na sa breeding at saka sa pagkakarera, no? Yun, yung unang-unang ang naituro nila sa akin, yung paano pumili ng ibon, kung paano magsimula sa ibon, sa breeding, kung paano mag-breed sa kasi siyempre yung mga nandun, mga international yung sinasalihan nilang karera. So yung pagdating sa experience, talagang eksperyensado sila. So, yun, bukod dun sa pagpili ng magandang ibon, pati sa breeding, doon ko rin natutunan kung paano mag-breed ng magandang ibon. So, kaya tayo, importante magbasa-basa rin tayo sa mga yung mga advices ng mga iba-ibang, lalo ngayon Facebook, marami ng advices ka na makikita sa Facebook. So, yun, sa akin dati, dahil nga medyo matagal na ako, yung Yahoo Gurus, yung ginagawa ko, nabasa lang ako ng basa eh. So, yung mga nababasa ko, ina-apply ko lang sa mga breeding, sa mga racing. Yun. Sir, pwede po bang mag-share ka ng konti about dun sa mga natutunan mo na na-apply mo sa breeding na nakatulong sa'yo? Pagdating sa breeding, importante nga na kailangan na nabibilad yung ibon. So, ibig sabihin, kailangan kondisyon yung ibon. Ang lagi naman nilang sinasabi, pagkadating sa bago mo salang yung ibon, pag hinawakan mo yung ibon, para siyang ikinakarera mo eh. Kung ano yung hipo mo sa karera, yun din yung hipo dapat nung binibreed mo. Eh sa akin nga, hindi nakakaronda yung mga ibon ko. Pero ang ginagawa ko lang, binibilad ko sila sa taas. So, kaya pag nakita mo, pagka oras na ng breeding, yung ibon ko parang iniloload mo siya eh. Parang kung anong hipo ng iloload mo, yun din ang hipo ng mga breeder dapat. So, tapos yung dumi nila, buo, bago mo sila isalang. So, yung mga flashing, depende na sa'yo kung magpa-flashing ka, kung synthetic ba yung gagamitin mo. Pero ako kasi, ang pinili ko kasi, yung mga natural. Oregano, bawang, so ganun lang. Yun, maraming salamat, sir. Pagdating naman sa breeding, sir, nagamit ka pa rin ng mga supplements? Oo, supplements. Importante sa akin yung yung vitamin A, D, E, K. So, yung addict. So, marami na akong nagamit noon, iba-ibang brand. So, okay naman, wala naman ako specific na brand. Basta yung A, D, E, K, yun yung isa sa mga gamit ko talaga, halos araw-araw. Tapos pati yung mga inakay ko naman, ang ginagamit ko, yung Victory digestion pills or Ideal kung ano yung available. So inakay, araw-araw din yun. Yun, maraming salamat, sir. Ay sir, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili ng gagawing materyales pagdating sa breeding? Ayun, gaya ng advice ng mga magagaling na fancier, mag-start ka. Kung di mo kayang bilhin yung champion, bilhin mo yung magulang. Kung di mo kaya yung magulang, bilhin mo yung mga kapatid. Basta, mas malapit dun sa champion, mas maganda. Yun, maraming salamat, sir. Yan, sir, tingin mo, ano yung pinakang-importante pagdating sa pagkakalapati para manalo? Kailangan nakafocus ka sa pag-iibon. Kailangan consistent. Consistent yung galaw mo, consistent yung pakain mo, consistent lahat. So, consistency ang susi dyan. Doon, maraming salamat, sir. Yan, sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya kasi marami tayong nakikilala ng mga bago, marami tayong nagiging tropa. Yung circle of friends natin na lumalaki. Kaya masaya sa pagkakalapati. Muli, ako si Don Perez, aka Hang Time Lock, Pigeon Fancier from Taguig. I love this game. Yun, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kalapati. Siyempre, maraming salamat din kay Sir Don yan sa pag-unlock na makapag-love visit tayo sa kanya. Yan, Sir Don, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Yun, shoutout sa mga mga coordinator ng Taguig, si Ronald Azores, si Semper, si Lorcan, mga tropa rito, sila Strange Drew, si Paring Nag, Rani, mga tropa rito. Yun, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporto dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na. Keep watching and God bless you all. Thank you.